Pangluluko mo, kinonsider mo dapat yun. Pangluluko mo sa anak mo, pangluluko mo sa akin, binaon mo pa ako sa utang, inabandon mo pa anak mo. Ano ba mo, bakit inabandon mo? Hindi ka na nagpupunta sa bahay? Pumunta ako, nakita mo yan. Isang Pumunta beses, ako. pero minuto lang. Pagkatapos namin dito Ganun yung anak sa Lupon. Isang beses, hanggang ngayon lang nagpakita. Black pa ang cellphone sa mga bata. So, hindi na kayo magkasama talaga sa bahay matagal. Hindi na po. So ma'am, yun daw ang gusto ni sir. Hiwalay na kayo, pero soon, kung kaya mo mag-file ng annulment, ikaw daw ang gumastos. Kasi ang kinukonsider niya dito is yung mga bata. So okay po sa inyo yun. Opo, ma'am. Kaya lang, ang gusto niya, hindi kayo pwedeng magsama nung sinasabi ng kabit mo daw. Kasi pag nalaman niya, magka-file siya ng kaso. Uuwi ako ng Mindanao, ma'am, kasama yung mga bata. Hindi pwedeng dalhin ang mga bata sa Mindanao. Hindi ako papayag, una-una, babae, lalaki. Ilan taon na yung mga bata, sir? 11 years old po yung panganay po. Tsaka 8 years old. So, nasa... Opo, nasa sa akin po. Napo sa custody. 11, then 8 years old. 8 years, mga karapatan na nila mali niya. So, pag-usapan niyo maigi para at least maging maayos. Tulungan na lang sa akin yung mga bata. Wow! Hindi ko ibibigay sa iyo. Saan ka? Palipat-lipat ka? Parang dagang walang kuwan? Oo, dahil sa negosyo ko. Ayan Ano na, ba yun? sige, ipagpatuloy mo yung negosyo mo. Kukunin ko yung custody ng mga bata. Malaya kang makagalaw. Ganda na lang, ma'am, para win-win solution kayo. Pwede naman siguro kayo maghiraman sa mga anak niyo. Opo, pwede naman. Ganun na lang. Kumbaga ka, adjustment din to para sa mga bata. Alam nila yung sitwasyon ng nanay nila. Para maiwasan mo din na magtanim ng galit sa iyo yung mga anak mo. Kumbaga, mami, unti-untiin mo. May plano po kasi ako mag-abroad. Kaya gusto kong kunin yung mga bata para malagaan po nila mama. Ma'am, siguro dyan, syempre, sa kanya nang galing, mag-a-abroad siya. Tapos iiwan mo lang din yung mga bata. So, siguro ma'am, kung gusto mo, pwede naman kayong lumapit sa DSWD kung ano yung magiging desisyon ng Legality. DSWD. Ano? Kasi kung sasabihin niyo po sa DSWD na kukunin ko yung bata, mag-a-abroad ako, iiwanan ko lang din, Hindi po. I doubt po na ibigay po sa inyo yon. Kaya siguro sa ngayon, maganda yung offer ni sir. Ano mo muna, pakalmahin niyo muna yung mga bata. Pero kung ikaw, kung maghahabol ka talaga sa mga bata, open po ang DSWD. Magkakaroon kayo ng kasunduan, ipapaayos natin sa baba, anong araw ang pwede mong hiramin, then yung pag-uusap ninyo, na wala muna kayong pakialam habang inaayos ang inyong legal separation, ang annulment nyo. Ano pong At least may pirmahan kayo. Okay sa inyo yan? Sige po. Talagang hindi na talaga, no? Magkakasundo. Kasal sila. So, ang next step kasi doon sa court, no? Kasi meron talagang pag-iingatan sa relasyon. Kasi last nga, lapit nila, nag-BPO kami. Pinapaliwanag namin kasi na magbigay ng barangay protection order kay ma'am within 15 days ito. Para lang din makaka-reflect, no? Hindi lang si ma'am, although siya ang pinapasin, malaking tulong yung BPO para mag-reflect talaga ang bawat isa. Basta lagi namin sinasama, isaalang-alang ang kapakanan ng mga bata. Kami pong napagkasunduan, nagdesisyon na hindi na po itutuloy ang pagkaso sa aking asawa dahil iniisip ko po ang kapakanan ng mga bata. Pero na kung sakali ang asawa ko ay makita kong magkasama ng kabit niya, ay itutuloy ko po ang kaso. Akin pong pinahintulutan niya ang pong hiramin ang mga bata at depende po sa aming mapagkasunduan. Tigilan niya na po yung pang-blackmail event. Hindi niya ako pwedeng saktan o pagsalitaan man lang ng masama or nakakasakit sa akin. At kung mayari man, mag-file din po ako ng case laban po sa kanya. Kapag magkapera na po ako, mag-file ako ng annulment sa court. O siya rin may karapatan mag-file ng annulment na yun ay kagustuhan niya. Sir, may last message ka ba para sa asawa mo? Since na ganito na ang aming sitwasyon, salamat sa lahat ng iyong sinasabi mong wala akong ginawa. Salamat sa 11 years, nagsama tayo sa hirap at ginhawa. Pero dumating sa point na sinira ng isang tao na wala man lang ambag na time na tayo naghirap. Sana magbago ka, magpakabait ka. Hindi ko pa naman sinasara yung puso ko para sa'yo. Mag-iingat ka. Since na meron na tayong pinag-usapan dito, Diyos nang bahala. God bless po. Hindi lang po. Maraming salamat po, Idol Rafi, sa pagtulong ninyo na magkausap kami ni Mrs. at magkaroon kami ng pag-uusap dito sa barangay. Ang aming napagkasunduan ngayon ay pansamantala pong hiwalay at ako po ay hindi na po magkakaso dahil po ang iniisip ko ang kapakanan ng mga bata para hindi na po sila ma-stress. Pero sandali pong sila po ay makita ko pong patuloy na nagsasama sa kabit niyang si Mark. Ako naman po ay makikiusap naman ulit sa inyo na tulungan akong isang tatlong kaso. Yun lang po ang masasabi ko, Idol Rafi. Maraming salamat po. Asya niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan di lang. Atin pong unang po, Lilia and si Ken Habinez. So sinasabi itong si Reza, manang sa badiday ni Gretchen. Ba't magkasintama sila dati? Yes po. Ma'am Gretchen, kaano niyo po itong si Reza, Bodilla? Dati ko po siyang friend lang po, pero hindi talaga yung close na friend kasi nagka-friend lang po kami sa Facebook. Ma'am, sorry matanong ko lang to diretso. Yung naging karelasyon mo, yung kanyang boyfriend?
boyfriend ko, sir. Ano niya, iyak-iyak siya, sir. Iyak-iyak siya na, iniwalayan ako ni Gali, puntahan mo ako dito, ganun siya sa boyfriend ko, sir. Ngayon, sir, pagpunta ng boyfriend ko, sir, pinuntahan siya sa Queensland, sir. Sabi pa niya, dito tayo sa bed. Talagang siya nag-aamok, sir. Tapos ngayon, sir, nung, June 28, nag-post siya, sir, na, di ko talaga alam yan, sir, kung may nangyari sa kanila, sir. Pinopost niya, o feeling satisfied, o Risa, susuka daw ako ng dugo, sir. Sandali pa, ma'am. Ma'am, dahan-dahan lang. Parang machine gun din si madam. Babalik naman tayo dito kay Ma'am Gretchen. Ma'am Gretchen, kanina tinanong ko kayo kung meron kayong relasyon kay either Reza or Ken. Sabi mo, wala. Ulitin ko po yung tanong, mama. May relasyon ba kayo ni Ken? Hindi ko po siya nakirelasyon, Sir Rafi Idol. Okay. Opo. Ano po itong mga story na lumilitaw na talaga nagkarelasyon kayo at may mga picture pa? Kayong dalawa ni Kent na walang damit at nasa loob ng motel. Oh, no! At katatapos nyo na pong gumawa nung, alam nyo na, tapos sabi mo pa nga, feeling accomplished. Ibig sabihin, past tense, tapos na, nawala. Selusan nanto. Nagsiselos siguro itong si Reza kay Gretchen. Tapos nga, nagbabangayan sila sa social media. Ito lang yun eh. So, ang pinaka-ugat talaga ng problema nila, ito si Toto. Anong gagawin ni Badide kung wala si Toto? Yun eh. Ito si Toto, pinag-aagawa ng dalawa. Ma'am Reza, Yes po, sir. so, sa nakikita ko po parang jealousy ho dito ang Hindi, sir. pinaka-main issue. Nag-post ho ba kayo tungkol ho doon sa may amoy yung blank ni Ma'am Gretchen, yes or no? Oo, nag-post po ako, sir. Okay, ma'am, stop right there. Kung nag-post kayo, burahin nyo yan, ma'am. Kasi po, So, thank you guys for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and share and subscribe if you haven't yet. Click the notification bell button to be notified with my most latest videos. Bye!